Romans 8 verse 2. Ito po ang salita ng Panginoon. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Tayo ay manalangin muna bago tayo magpatuloy sa mensahe. Muli, Panginoon, humingi kami ng gabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa ay convict mo kami, bigyan mo kami ng puso na mag-absorb ng mga katotohanan ito at nawa ay mai-apply din namin sa aming sanctification. Dalangin namin, Panginoon, na mas lalo namin maintindihan ang assurance na binigay niyo po sa amin, ang grasya na aming na-receive in Christ. Kaya, Lord, ay magdulot sa amin ito ng mas lalong pagpuri at magkaroon kami ng desire para mas lalong makilala ka sa iyong sa iyong salita, Panginoon. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. "126 years ago, noong June 12, 1898, nag-issue si Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ng kasarinlan o independence ng Pilipinas sa loob ng mahigit kumulang na 330 years na pagkakasakop sa kamay ng mga Kastila. Meaning, ay wala na sa kapangyarihan ng Kastila ang Pilipinas. Meaning nito, sila na ay nakalaya sa batas ng mga Espanyol. Malaking pagkakatulad itong ating pag-aaralan ngayong tanghali, na katulad ng nakay Kristo, sila ay pinalaya na sa dati nilang kondisyon at pagkakaalipin. Kaya makita natin na we are liberated by the Spirit from the power of sin and the curse of the law, which is death. Last time, napag-aralan natin sa verse 1 ng chapter 8, nakasulat ay, "There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ." Nakita natin dito na ito ay isang great pronouncement ng verdict ng Diyos sa isang believer. Meaning, ito ay exclusively para lang sa lahat ng nakay Kristo in Christ. At ito ay na-receive hindi lamang sa future, hindi ito marireceive sa future, pero ito ay immediately received when they put their faith in Christ. Meaning, di na sila kakaba-kaba na maghintay pa kung sila ay mapapawalang sala sa deklarasyon na ito. Pero sila raw ngayon ay declared na no condemnation immediately. Ito ang bagong state ng isang tao na nananampalataya. From condemned o may hatol na parusa, ngayon ay napawalang sala na. Kaya ang implication, pag narinig natin ang katotohanan na ito, ang implication sa lahat ng believers, mga kapatid, ay assurance talaga ng kanilang kaligtasan, ng kanilang natanggap na justification in Christ ay through faith ay very certain. Kaya tinignan pa natin kung gaano katiyak itong assurance na i-declare sa isang believer. Nakita natin na it is God who made the declaration. At kung ang Diyos ang nagsalita, ito ay katotohanan at ito ay mangyayari. Meaning, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Therefore, lahat ng plano niya, lahat ng pangako niya ay kanyang gagawin. Pangalawa, it is Christ, the basis of salvation. Dahil si Kristo ay ang inappoint ng Diyos na maging manunubos ng mga makasalanan. Dahil sufficient at effective ang kapangyarihan ng kanyang ginawa sa krus, na siya ang gumawa at nag-fulfill ng kautusan ng Diyos, at siya ang naging substitutionary sacrifice ng mga believers, na inako niya ang parusa na dapat ay sa mga sinners na ito. Therefore, si Kristo lamang, siya ang nag-qualify para sa mga sinners na hindi qualified para maligtas sa Ama. Sa kanyang righteousness o sa kanyang katwiran ang standing na ng mga bawat makasalanan na nananampalataya kay Kristo. Kaya siguro na talagang ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. Maraming salamat po. At hindi na tayo mag-aalinlangan
kung mawawalan ba ng bisa ang ating kaligtasan. Alam niyo po, ang dapat talaga mag-alinlangan base sa ating nabasa at mag-worry ay mga taong wala kay Kristo. Dahil kung wala sila kay Kristo, ang siguradong kanilang hatol ay kapahamakan. Matatanggap nila ay hatol ng kaparusahan. Sabi sa John 3:18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Kaya kung ikaw ay hindi sumasampalataya ngayon, may hatol ka na. Hindi mo na yan kailangan hintayin sa future. Right this very moment, ikaw na ay may hatol sa ating Ama sapagkat sapagkat ikaw ay hindi sumasampalataya sa kanyang anak na si Kristo. Maliwanag na ang lahat ng hindi naniniwala ay wala sa ilalim ng assurance na ito. Sila ay nasa ilalim ng sumpa at kamatayan at walang hanggang hinagpis at pagdurusa. Ito ang nag-aabang sa lahat ng mga hindi mananampalataya. Kaya muli bago tayo pumasok sa mensahe natin ngayong umaga or hapon, na-reflect po ba natin itong mensahe na ito? Can we confidently say this with Paul? There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Tayo ba ay tunay na kay Kristo? Dahil siya lang ang kinikilala ng Panginoon na sa kanyang katwiran ay pwedeng maligtas ang isang tao. Kabilang ka ba dito sa category ng not condemned sinners? Dahil ikaw na ay kay Kristo. Kung ikaw ay tunay na may pananampalataya na nagdulot sa iyo ng paniniwala at pagsisisi, nawa ay mas ma-comfort ka pa dito sa ating mensahe ngayong araw. Dahil ngayong araw, mas i-expound pa ni Paul ang hatol sa atin ng no condemnation. Dahil sasagutin natin kung ano ang reason sa pahayag ng Diyos sa atin na ito. Again, let us read our passage this morning sa Romans 8:2. Pero isama na natin ang verse 1 to 4. Since magkaugnay talaga itong pericope na ito or portion na ito. Basahin po natin mula sa verse 1. Therefore, there is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo po ay magpasako. Dito sa verse 1 to 4, mga kapatid, malinaw na nakikita natin ang work or trabaho ng Triune God. Sa verse 1, ang justifying work ng Son, Jesus Christ. Sa verse 2, ang liberating work of the Spirit. At sa 3 and 4, ito ang gracious provision of God the Father. Sinasabi sa atin dito na itong portion na ito ang pinaka-foundation ng ating salvation. Dito, established na ang kaligtasan natin at hindi na ito mawawala o masisira. Kaya kung babalikan natin chapter 7, sa latter part na pinapakita ni Paul yung kanyang personal testimony, na every time na pag siya ay nagkakaroon ng pag-commit sa kasalanan, bumabalik palagi siya kay Kristo. Dahil ito ang kanyang confidence. Si Kristo ang kanyang confidence. Hindi ang kanyang kayang gawin. Hindi ang kanyang sarili. This means, tinuturuan tayo dito na kapag tayo nagkakasala, mga kapatid, imbes na mag-focus tayo sa dami nating ginawang kasalanan all throughout the week, ay mag-focus tayo kay Kristo. Hindi sa pagiging lisensyado para abusuhin ang grasya ng Diyos. Pero pagpapakita na sa bawat kasalanan natin, talagang bumubuhos
ang grasya ng Panginoon. Meaning, hindi niya hinahayaan na walang assurance ang kanyang anak kahit pa ang kanyang anak ay nagdudulot ng kasalanan. Naghihinagpis ang kanyang spirito sa bawat pag-commit ng kanyang anak ng kasalanan. Ganito ang grasya ng Diyos sa atin, sa ating mga mananampalataya. Pupunuin tayo ng pupunuin ng assurance. Pupunuin tayo ng pupunuin ng comfort. Pupunuin tayo ng pupunuin ng confidence. At mahalaga na ito ang panghawakan natin. Katulad ni Pablo. Dahil we might fall sa legalism. Ano ang legalism? Na para maging ikaw ay maligtas at mas lalong ikaw ay mapapalapit sa Diyos, gagalingan mo sa pagsunod sa kanyang kautusan. Or baka tayo ay ma-fall naman sa antinomianism, sa paniniwala na sobrang gracious ang Diyos, wala na akong pwedeng, or hindi okay lang na kung ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Pwede na ang lahat ng aking kagustuhan sa aking pamumuhay. Hindi po ganito ang grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon ay nagbabago ng isang tao. Kaya kung ikaw ay nagpo-profess na ikaw ay ligtas, dapat merong pagbabago sa iyong sarili. Pero medyo naninibago pa sa cellphone. Ayan. While ang verse 1 ay nagsabi na wala na tayong condemnation, dito sa verse 2, ito naman yung reason kung bakit wala na tayong condemnation. No? Kasi sabi, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Hesukristo, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Mapapansin natin na nagsimula itong verse 2 sa conjunction na for. Ang for ay replaceable ng conjunction na because. So we can understand ang verse 1 at verse 2 ng ganito. There is now no condemnation for those in Christ because the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Kaya ito ang reason ng verse 1 kung bakit tayo walang condemnation, because the law of the Spirit of life has set us free. Pag sinabi, again, pag ginamit yung term na law, maliit na L, ginamit ni Paul dito, ito ay isang prinsipyo. The law of the gravity, mga scientific law, ito yon. So, ano yung law? O principle ng Spirit? Ito yung gospel. Ang prinsipyo ng gospel ay ng Spirit ay ang gospel. So, ito yung meron na ang bawat taong na kay Christ. Meron na silang prinsipyo ng gospel, to live the gospel and not to sin. Yung Spirit of life, ito naman yung ito ay referring sa third person of the Godhead. Then makikita ulit natin yung in Christ na meron din sa verse 1. Inulit yung in Christ sa verse 2, meaning inseparable ang Spirit at si Christ. Kung na kay Christ ka, ang kanyang Spirit or the Spirit of God o ang Holy Spirit ay marireceive mo. This is the very same Spirit na nag-conceive kay Mary para mangyari ang incarnation, para maipagbuntis si Jesus Christ. And this is the very same Spirit na nag-resurrect kay Christ nung siya ay namatay ng 3 days. At ito ring Spirit na ito ang pinramis ng Diyos na ibibigay niya sa lahat ng kanyang anak sa Ezekiel 36:26 to 27. At ito rin mismong Spirit na ito ang nag-regenerate sa atin ngayon. At ngayon ay nagwo-work sa ating sanctification. Hindi ito ibang spirit. Ito ay same spirit ng nakay Kristo. So again, we can understand that we are now no condemnation for those who are in Christ because the principle of the Holy Spirit that is in Christ set you free from the principle of sin and death. So the reason na wala na tayong hatol
ng kaparusahan ay dahil pinalaya na tayo ng banal na spirito na nakay Kristo sa kasalanan at kamatayan. Meaning nabaliktad na kung ano yung tayo dati. Tayo ay patay sa kasalanan at may hatol na kamatayan dahil sa sumpa ng paglabag natin sa kautusan. Lahat po tayo dito lumabag sa kautusan. Ano meaning nito? Balik tayo sa chapter 5. Again, by default, tayo ay under sa federal headship ni Adan. Kumbaga, ang federal headship, parang si Duterte, sino ba ngayon? Si Marcos. Under tayo ni Marcos. Okay, so, nung tayo ay wala pa kay Kristo, by default, kahit ayaw mo sa gusto, ikaw ay nakay Adan. Dahil sa paglabag ng isang tao, na si Adan, nahulog tayong mga under niya. Ibig sabihin, yung buong lahi ng tao, nahulog sa sumpa at kamatayan. Nakapasok ang kasalanan at kumalat ang kamatayan. So by default, ang tao ay under condemnation kay Adan. Dahil sa guilt ng sin at curse ng paglabag sa kautusan. So ang hahantungan talaga ng isang tao nang wala kay Kristo, by default, ay kamatayan. Ngunit, dahil sa pagsunod ng isang tao sa kautusan, at ito ay ang perpektong pagsunod ni Kristo, biyaya na pagpapawalang sala sa lahat ng mga naniniwala. Nagkaroon ng pag-asa ang marami. Nagdulot ito ng pag-asa sa karamihan na maniniwala kay Kristo. Lahat ba mapapawalang sala? Sabi ulit sa 8:1 ng Romans, there is no condemnation for those who is in Christ. Again, exclusive lang ito para sa lahat ng nakay Kristo. Sila lang ang pinalaya ng Espiritu na nakay Kristo. So dito sa verse 2, maliwanag, sinisimulan na rin tayo, hindi lang yung exclusivity ng mga nanampalataya or mga maliligtas ng Diyos, sinisimulan na tayo ni Pablo para sa pag-i-introduce at pagpapaliwanag sa Holy Spirit. Doon nabanggit niya na ang Holy Spirit sa chapter 7, verse 6. Dito, mas i-articulate niya na ang Holy Spirit. Mapapakita niya na ni Paul ang prominence ng banal na Spirito. Dito sa chapter 8 alone, mababanggit ang Holy Spirit ng 19 times. At alam na natin, pag pinag-uusapan ng banal na Spirito, ito na yung pag-a-apply ng mga redemptive blessings na nakay Kristo. We can mention ang ilan. Nandiyan ang regeneration, reconciliation, adoption, sanctification, pagpe-persevere ng mga believers. Lahat yan nakay Kristo pero ina-apply sa atin ng banal na Spirito. At syempre ang Holy Spirit, siya yung nagsisil, nagsisecure sa ating mga mananampalataya na hindi mawala kay Kristo. In short, tinuturo sa atin dito ang paglalapat ng pagiging buhay at bago sa Diyos. Pagtatransform na sa atin. Ito na yung pagtatransform na sa atin ng Diyos na maging kawangis si Kristo. So pagbuhay at bago, ito talaga ay evidence na nakalaya na at natalo na ang kasalanan at kamatayan. Dahil dati, tayo ay patay sa kasalanan, madiin na sasabihin sa atin ngayon ni Paul, ngayon sa ating mga believer, na tayo na ay buhay at bago na kay Kristo. At kung dati ay corrupt ang puso natin sa kasalanan, madiin na sasabihin sa atin ngayon na nakatanggap na tayo ng bagong puso. Pusong buhay na ngayon na ay meron ng desire at may will para umibig at sumunod sa ating Panginoon. Di ba kabaliktaran lahat ito sa kalagayan natin dati? Taliwas sa kung ano ang nature natin dati. Makikita rin natin yung great contrast sa chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit freed us from the law of sin and death. Meaning, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan na ang will na natin ngayon ay will ng Spirit. At pinalaya na tayo sa death at pinalitan ito ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito yung promise at plano sa atin ng Diyos sa Ezekiel 36,
26 to 27. God will give us heart of flesh. And God will give us new spirit. At paano ito na-accomplish? Paano niya ito na ibigay sa atin? It is by Jesus Christ. Sa ginawa niya sa cross. So dito sa verse 2, tignan natin ang significance para sa ating mananampalataya. Una, the Spirit made us alive in Christ. Tayo ay binuhay ng banal na Espiritu kay Kristo. Napakahalaga na ma-remind tayo kung ano yung dati nating kalagayan, kung ano yung dati nating kondisyon. Tayo ay patay spiritually. Hindi may sakit, hindi pilay, na kailangan lang ng aking ng Diyos para tayo ay maligtas. Hindi po ganon. We are totally dead spiritually. Ibig sabihin ng dead, kahit anong tawag mo dyan, hindi yan tutugon. Kahit anong kurot mo dyan, hindi yan aaray. Sabi sa Ephesians 2:1, we are dead in sins and trespasses. Pero ang biyaya ng Panginoon sa verse 5, even when we were dead in our trespasses, God made us alive with Christ. By grace, you have been saved. Tayo ay binuhay ng Diyos sa awa at grasya niya kay Kristo. Dahil ang hatid ni Kristo ay buhay. At ito ay ina-apply sa atin ng banal na Espiritu. Ezekiel 37:14, and I will put my Spirit within you, and you shall live. At sinabi rin ito ni Jesus Christ sa John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. Wala tayong magagawa. Apart from Christ, apart from the Spirit, hindi natin pwedeng mailigtas ang ating sarili. Meaning, the Holy Spirit is the one who imparts life. Anyone that has no Holy Spirit is dead. Siya ang nagre-regenerate ng mga patay nating puso. Dahil ang realidad, tayo ay patay at hindi makakalapit sa Diyos. Hindi makakaunawa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi tayo makakatugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Since ang Diyos ay Espiritu, hindi talaga makakaunawa kailanman ang laman sa mga spiritual na bagay. At ito rin yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand because they are spiritually discerned. Pag sinabing natural man, ito ay unregenerated or wala pa kay Kristo. By default, tayo ay natural man. We are once a natural man. Ngayon, nung tayo ay na kay Kristo, in Christ, mga redeemed people, children of God, yan ang tawag sa atin. So pag natural man, hindi nila tinatanggap ang mga bagay patungkol sa Diyos. They suppress the truth. Para sa kanila, ito ay kalokohan. Ito ay foolishness sa kanilang mga mata at sa kanilang mga tenga. Di nila maunawaan ang Diyos kahit pag gusto nilang aralin ng Diyos. Minsan, meron naman silang kagustuhan na gusto kong maunawaan ng Diyos. Without the Spirit. Ang nangyayari, ginagamit nila yung sarili nilang isip, sarili nilang logic sa pag-uunawa sa Diyos. Nag-e-end sa misunderstandings at nagli-lead sa confusion. Ang ending, mapuprostrate sila at mamamali ng direksyon, kaya ang mangyayari, umaayaw sila sa huli. Ito yung mga pangyayari sa mga apostate. Akala nila may tunay silang pananampalataya, meron silang relasyon sa Diyos, pero wala pala silang buhay. Hindi pala sila na kay Kristo. So it is necessary na mabuhay ang isang tao, mapalitan ang kanilang puso ng may laman at bagong spirito para maunawaan ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, para maunawaan ang gospel, para makilala at maunawaan si Kristo. At pagbuhay na ang tao, spiritually, kung sila na ay regenerated, makakalapit na sila kay Christ. Maliwanag na hindi sila naturally makakalapit kay Christ. It is the Father who draw sinners to Christ according to John 6:65. At ito ay by regeneration of Christ or of the Spirit.
Ang punto, the Almighty Spirit of God quickens and enlightens the heart of a natural man for them to believe in Christ. Kailangan natin mabuhay muna ng banal na Espiritu para tayo ay makakilala, para tayo ay maunawaan natin ang Ebanghelyong pinipreach dito. Ang makapangyarihan na Espiritu ay siyang nagbibigay ng liwanag at buhay sa makasalanang tao para sila ay magkaroon ng paniniwala kay Kristo. Ito yung sinasabi natin na regeneration precedes faith. Dahil walang talagang pag-asa na maniwala ang isang taong patay sa kasalanan. God must first made him alive. Kailangan muna nilang maborn again ng Panginoon. Hindi sa kanilang pagsisikap, pero sa kapangyarihan and initiative ng Diyos. Kung paanong walang kapasyahan ang sanggol na sila ay pinanganak sa ng kanilang mga ina, ganito rin ang mga believers. Wala tayong initiative, wala tayong desisyon na kung kailan tayo magbe-birthday, kung kailan tayo ipapanganak o sino ang magiging magulang natin. Ito ay initiative ng Diyos. Ang Holy Spirit ang siyang nagko-convince at nagpapaunawa na sila ay makasalanan. At siya rin ang nagpapakita ng katwiran na ang mabuti lang ay si Kristo. Siya ang nagpe-persuade sa kanila na mag-testify at mag-confess na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas, na pinadala ng Ama para maging substitute at maging alay para sa mga kasalanan natin. This must amaze us all the time that the Spirit of God radically delivers us who believe in Christ. When He regenerates us and releases us from our terrible condition. Paano to? It is only by grace. Hindi sa iyong kakayahan. Hindi sa kung ano yung iyong ginagawa. It is only by grace and by believing in the gospel, alam natin na we will be saved. And once na tayo ay binigyan ng buhay na ng Diyos, hindi na tayo muling mamamatay. Yes, sa flesh, dahil curse itong flesh na to. Pero spiritually, hindi na tayo mamamatay. Wala na kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin. Tayo na ay malaya na ngayon sa pagkakaalipin ng kasalanan at sa hatol ng kamatayan sa huling hukom. Di na tayo mamamatay muli. Di na tayo babalik sa dati nating estado. Meaning nito, di na mawawala ang bisa ng buhay na meron tayo na binigay ng banal na Espiritu. Di ba isang assurance sa atin, mga believers na narito ngayon, na tayo ay binuhay ng banal na Espiritu, na hindi nakabase sa pagsunod natin ng ating buhay, hindi nakabase kung gaano natin kamahal ang Diyos, hindi nakabase kung paano tayo umiibig sa Diyos, pero nakabase ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pagsunod ni Kristo ng perpekto. Ang problema, mga kapatid, many interpret that their salvation is based on the things that they can do or achieve. Marami ang mga nag-iisip na ang kaligtasan nila ay kung ano yung pwede nilang patunayan. Wala tayong pwedeng mapatunayan sa Diyos. Sabi nga, di ba, ni A.W. Tozer, na kung ang tingin natin, ito ang kalakasan natin, yun pala ang weakness natin. Hindi dapat tayo magtiwala sa good habits, sa mga good morals natin para maligtas o para maging malapit sa Diyos. Ito yung sinasabi natin kanina na kung ang interpretation natin sa kaligtasan ay sa sariling sikap lang at walang pagtatrabaho ng banal na Espiritu sa atin, we will end up in a wrong salvation. Meaning, pag ganito, hindi ito yung gospel ng Diyos. Iba ang iyong ginagawa sa salita ng Panginoon. Ang ending talaga ay malaking pagkakamali. Since ang starting point ay ang ating sarili papunta sa Diyos. Dapat maunawaan natin ang Diyos ang simula at ang source ng ating kaligtasan. Palagi nating isipin na there is no good in us. Walang mabuti sa atin. It is just only Christ kung meron tayong ipagmamalaking mabuti.
Sabi nga ni Jonathan Edwards, wala talaga tayong contribution sa kaligtasan except sa kasalanan. Nagtagalog siya. Again, tayo ay pinalaya ng banal na spirito sa kasalanan at kamatayan para ma-acknowledge natin ang reality ng gospel, ang kingship ni Christ at lordship ni Christ. And this leads us to our last point. The Spirit enables us to walk in Christ. Una, the Spirit made us alive in Christ. Ito naman, the Spirit enables us to walk in Christ. Tayo ay binigyan ng kakayahan para lumakad kay Kristo. Hindi lang tayo binuhay ng banal na Spirito, pero binigyan din tayo ng kakayahan para sumunod, lumakad kay Kristo. Remember, sa parenthetical chapters ng Romans, saan yun? Sa 6 saka 7, na pag-aaralan natin na kung tayo ay under grace at under kay Christ, tayo ay magiging servant na ng Diyos. Ang service na natin ay sa Panginoon. At sa chapter 7:4, we died to the law in order for us to bear fruit for God. So meaning, iniligtas tayo ng Diyos para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. So we can clearly notice dito sa chapter 8 verse 1, ang focus natin ay sa legal standing, justification, di ba? No condemnation. Hindi mo mararamdaman yan pag sa korte, hanggat hindi dumadating yung verse 2. Ang verse 2, ang sense nito ay transformative at experiential. Na para masabi na ikaw ay napalaya, nakalagan ka, nakaalis ka sa kulungan. May paglakad paalis sa kulungan na yon. Ganon ang nangyari kay Paul sa verse 7, ay sa chapter 7. Hindi siya nananatili sa kasalanan. Siya ay patuloy na bumabalik kay Kristo. Sabi sa Ezekiel 36:26-27, bibigyan tayo ng bagong puso, meaning gagawin na tayong masunurin ng Diyos. Iibahin niya na yung puso natin na masuwayin dati. At bibigyan tayo ng bagong espiritu na maging maingat sa pagsunod at paglakad sa kanyang kautusan. Hindi ito minor. Ito ay major plano niya sa atin at nagmamanifest na ito sa atin. Ito ay ang ating sanctification. Ito ang transforming grace ng banal na Espiritu sa lahat ng na-born again. Meaning, we are assured na sa ating kaligtasan kasi tayo ay buhay na at pinapabanal na. Kung meron ka ng pag-ayaw sa pagkakasala, magalak ka. Tayo na ay inaayos ng Diyos. Dahil walang nakakapasok sa karihan niya, walang nakakapasok sa kingdom niya na patay. Walang nakakapasok sa kingdom niya ng walang katwiran ni Jesucristo. Walang nakakapasok sa kingdom niya na hindi namumuhay sa kabanalan. Sabi sa Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Meaning, without the sanctification of the Spirit, no one can see God. Kasi in the first place, kung walang sanctification, walang justification. At kaya walang justification kasi wala ka kay Kristo. We must understand na hindi lang natatapos ang regeneration sa atin ng Spirit. Tayo ay binubuhay para maglakad sa Diyos. Di ba ang baby, ang magulang di na lang naman nila pinapabayaan na tumayo yan. Lahat itinuturo, maglakad, kumain ng gerber, ng saging, maglaro, hanggang mag-swimming, lahat na yata, no? So, ganun din sa atin. Hindi tayo pinabayaan na, ikaw buhay ka na, bahala ka na sa buhay mo. Meet me in my place. Hindi ganon. Ihahatid tayo ng banal na Espiritu ni Kristo sa kingdom ng Panginoon. Susundin tayo ni Kristo as His bride. At para mangyari na magkakaroon tayo ng paglakad sa Diyos, dapat meron tayong indwelling of the Holy Spirit. This must be clear to us. We are now not condemned because we are now the temple of the Spirit.
Kasi para tayo ay makapamuhay na kabanalan, kailangan manahan sa atin ang banal na Espiritu. Which is a great assurance, again, na once na na-receive natin ang Spirit ng Diyos, hindi na siya aalis. Hindi na siya mawawala na taliwas sa ibang katuruan. Na ang banal na Espiritu ay parang padapo-dapo lang. By the Holy Spirit, we are reborn. And in the process of restoration sa Titus 3:5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration of the Spirit and renewal of the Holy Spirit. Yung renewal dito, mga kapatid, hindi ito one-time renewal na may bago ka ng spirit, may bago ka ng puso. Hindi. Ito ay isang lifetime process ng isang believer na nire-renew at nire-renew siya hanggang maging kakonform niya na si Kristo. Hanggat nandito tayo sa mundo, nasa process pa rin tayo ng pag-conform. Kaya sa bawat sirkumstansya, ito ay sanctifying work ng Diyos para sa pagmolde niya sa ating mananampalataya. Kaya isang assurance na kahit may indwelling sins, pananasa sa atin, rest assured na hindi na siya makakapag-take dominion sa atin. Bakit? Dahil mas may greater na nananahan sa atin. Mas may greater na nag-i-indwell sa atin. Mas may greater na power na nag-i-indwell sa atin. At ito ang banal na Espiritu. Di ba kanina, ang Pilipinas nakawala na sa Spain noong 1898. Pero it doesn't mean hindi na pwede manggulo ang Spain sa Pilipinas. Parang sa mga kaharian, pag sila ay napaalis doon sa mga tore nila, it doesn't mean hindi nila pwedeng bombahin pa yon sa labas. Ganun ang nangyayari sa atin. May indwelling sin tayo, pwede pa ito makadeceive, pero hindi na to pwedeng manalo para mag-take dominion sa ating buhay. Necessary itong pagre-restore sa atin ng banal na Espiritu dahil may indwelling sins tayo. Imagine, ever since na tayo nagkaroon ng muang, namuhay na tayo against sa Diyos. Ang prinsipyo natin ay to sin. Magkasala. Dinescribe tayo sa Ephesians 2-3. Ang lakad natin, ever since na tayo nagkamalay, lumalakad tayo sa mundo. Ever since na nagkaroon tayo ng malay, sumusunod pala tayo kay Satanas at tayo ay sons of disobedience. Ever since na nagkaroon tayo ng malay, tayo ay namumuhay base sa pagnanasa ng ating katawan, ng ating laman. Kaya formerly, we are children of wrath, object of wrath of God. But now, we are now children of God. Pero even though we are now children of God, inaayos pa tayo ng Diyos. Kinukumpuni tayo dahil may mga indwelling sin pa. Tuturuan tayo ng banal na Spirit na imbes lumakad sa mundo, tuturuan tayong lumakad kay Kristo. Imbes na tayo ay sumunod sa kasinungalingan ni Satanas, tayo ay tuturuan na sumunod sa salita ng Panginoon, sa katotohanan. At tinuturuan tayo at papalitan na imbis magpasakop tayo sa kasalanan, magpasakop tayo kay Kristo at sa kanyang salita. Meaning, ito yung bagong creation sa 2 Corinthians 5:17, na sa new creation na tayo at nire-restructure na tayo unti-unti ng Diyos sa lahat ng sinira ng kasalanan sa ating buhay, sa ating katawan. Kaya tayo ay pinalaya ng banal na Espiritu para makapamuhay ayon sa kagustuhan na ng Diyos. Kasi kung merong hindi nakalaya sa ating channels or sa ating members, hindi mangyayari. Aayaw at aayaw. Against ang gagawin. Kaya nga, di ba, ipaplak natin yung mata natin kung ito ay nagkakos ng pagkakasala. So, ang punto, the Almighty Spirit of God enables us to live in holiness and obedience to God. Binibigyan tayo ng kakayahan na sumunod sa ating Panginoon. Ito ay dapat na palagi nating maisip at maalala, ma-anticipate na tayo ay pinalaya na ng banal na Espiritu
at na-reconcile na kay Christ. Kasi dati, tayo ay alien, malayo sa Diyos, stranger sa Panginoon, meaning hiwalay talaga tayo sa Diyos. Kaya tayo ay na-reconcile. So kung tayo ngayon ay reconciled na kay Kristo, lahat na rin ng aspeto sa ating buhay ay reconciled na rin sa Kanya. Dati ang pamilya natin, na hindi naman, wala namang at malayo sa prinsipyo ng gospel, ngayon, reconciled na kay Christ at dapat siya na ay unti-unti maging gospel-centered. Kasama sa wino-workout sa atin ito ng sanctification, ng banal na spirito. Ganon din sa ating pag-iisip. Dati malayo yan sa Diyos, ating pagsasalita, pagtatrabaho, pag-aaral, even sa relationship, pagsaserve mo sa Panginoon, lahat yan ay malayo sa Diyos. Pero nung tayo ay na-reconcile na kay Kristo, lahat yan ay in the process na maging Christ-centered. Walang one snap, Christ-centered ka na. Lahat tayo ay binibigyan ng proseso na dumaan doon para hubugin. Meaning, pinalaya tayo ng banal na spirito sa dati nating buhay na very self-centered at nasusunod ang ating sarili. Pinalaya tayo para siya na ang mag-govern sa atin. Pinalaya tayo para makapag-engage at makapag-commune tayo sa Diyos. Makagawa at makapag-submit tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kung decided ang Ama sa pagpili niya at sa pagplano niya, kung paanong decided din ang anak at willing ang anak para pagkamatayan ng church, ganon din ang banal na spirito. Decided at intentional siya sa pagpapabanal sa atin. Ang pagtatrabaho niya sa atin ay para maging kawangis ni Kristo. Mag-glorify si Kristo sa ating buhay. Pero ito ang problema. Many mistakenly think that our liberty now in Christ is a democracy. Maraming nag-iisip na since tayo ay may kaligtasan naman at pinalaya na kay Kristo sa hatol ng parusang kamatayan, napagkakamalian na nila na sila ay pwede nang mamuhay ayon sa kung ano ang gusto nila. Wala na silang pagkilala sa salita. Wala na silang pagkilala sa utos ng Diyos. Ang nangyayari kung ano ang kagustuhan nila, kung saan sila komportable, yun ang kanilang gagawin. Kung ano ang gusto nilang ialay, yun na lang ang iaalay sa Panginoon. Kahit hindi yun ayon sa salita o binigay ng Diyos. Para sa kanila, malaya na silang mag-express ng sarili sa Diyos. Kahit wala naman itong hayagang kagustuhan ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita. Kapatid, lahat ay may limit. Lahat ay under pa rin sa will ng Panginoon. Kasi pag lumagpas tayo sa limitation na yon, we trespass. Meaning na wala na tayo sa borderline ng kagustuhan ng Diyos. Example, sa Christian liberty, pwede mag-inom, pwedeng mag-consume ng alak, pero hindi pwedeng maglasing. At even, pwedeng magalit. Hindi pwede yung galit na nakakasala to the point na nagkakaroon ka na ng hatred sa kapatid mo. Sabi nga ni Christ, we commit murder. Ongoing pa rin yun. We commit murder pa rin. Pag nagkakaroon tayo ng angst sa ating mga kapatid or kahit kaninang tao. Though hindi na yon mawawala or hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Pero we still sin. We still grieve the Holy Spirit. Yes, we are free to choose at to decide sa mga plano at sa mga bagay-bagay, pero dapat ito pa rin ay maingat. Sabi nga ng Panginoon, no? Bibigyan ko kayo ng Espiritu para maging maingat kayo sa pagsunod sa akin. Tayo rin, no? Ngayon, maging maingat tayo sa lahat ng gagawin natin. Dapat ito ay pleasing ba sa Panginoon? Ito pa ay glorifying sa Panginoon? Okay lang ako, anak. Thank you. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything.
Meaning, lahat ay permissible, lahat ay allowable, kaya mong gawin. Pwede mong gawin, pero hindi lahat profitable at magre-resulta ng kabutihan sa'yo. Lahat ay pwede nating gawin, pero wag na tayong maging alipin ng mga bagay na ating gagawin. So, pwede natin maisip, pwede pa lang, okay lang pala na magtrabaho at magpundar. So, okay lang yun. Wag lang natin gawin na yung pinupundar natin, siya na yung ating magiging Diyos. Okay? Ayaw nating i-deny yung mga pagpupundar. Asceticism yun. Dinideny natin yung mga material things. Pero kung ito naman ay nagkokos sa atin ng sining, deny natin ang sarili natin, hindi yung mga bagay. Ang ating sarili ang i-deny natin. We always forget na pinalaya tayo ng Spirit not to do what we want, but to do the will of God. We are freed by God not to use our liberty to sin liberally, but we are now free and has the power to say no to sin. Kasi once you entered Christ by faith, you must live the life according to Christ. Once you enter the narrow gate, and you will be walking on the narrow way. Asahan mo, yung narrow way na yan, anong sabi doon? Ito ay hard way. Ibig sabihin ng hard way, ito ay against the flesh. Ito ay self-denying way. Hindi self-fulfillment. Tignan, di ba si Paul, ganun ang nangyari sa kanya. Since siya ay nasa narrow way, ang tanong niya, how wretched I am. Sino ang makakapagligtas sa akin sa mga kasalanang ito? It is only by Jesus Christ. Hirap na hirap siya. Nagko-commit siya. Minsan umiinit din siguro ang kanyang isip. Di perfect si Paul. Kaparehas lang din natin na wala pa sa kahustuhan, na patuloy pa rin na lumalaban sa kasalanan. Huwag natin isipin na kaya tayo lumalaban para maging si Paul. Si Paul lamang ay isang salamin ng isang Kristiyano na may initial reaction at response na pag sila ay nagkasala, sila ay nagre-repent, ang solusyon nila ay hindi sa kanyang sarili pero si Kristo, bumabalik muli sa gospel. Pinapakita na ito pala ang pattern ng isang Kristiyano. Kaya church, we are now free. We now have the liberty, we now have the freedom from sin and death. Hindi tayo tumakas, hindi tayo pinasibat, pero tayo ay dineclare legally ng verdict na wala na tayong kaparusahan. Hindi dahil na-ignore yung kasalanan natin, hindi, pero naipataw sa iba, sa ating justifier and just, si Jesus Christ. Sa Kanya napataw yung kasalanan natin. Kaya tayo, siya yung namatay sa cross, siya yung sumalo ng sumpa at hatol na kamatayan, at tayo ngayon ay malaya na. Hindi na tayo hahatulan muli ng kamatayan. So ang challenge natin, examine ourselves if we are living in the liberating work of the Spirit. I-take opportunity natin ito na i-test natin ang sarili natin kung ano ba ang buhay natin ngayon. Ayon ba sa kalayaan natin o sa pagkakaalipin natin sa kasalanan? Ang deserve pa rin ba natin ngayon ay sa pagkakasala o pagsunod na sa Diyos? Ayon ba ito kay Kristo? Yung mga plano mo, pagde-decide mo sa buhay, laging bang iniisip ang wisdom ng Panginoon, sentro si Christ sa aking gagawin, i-consider ko palagi ito, o walang pagbabago? Nagbubunga ba tayo ng kabanalan ngayon? We have to remind ourselves na ang movement ng isang patay ng Diyos ay laging palayo at against sa kautusan ng Diyos. Pero ang movement ng isang malaya at buhay na pinalaya ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo at meron siyang pagsama ng banal na Espiritu, ay ito lagi ay papalapit sa Panginoon. Pagsunod
sa ating Diyos. Merong desire sa direksyon ng Diyos, in harmony sa kalooban ng Panginoon, dahil we now have the mind and the heart of Christ. Para sa isang pinalayan at na kay Kristo, wala nang mas halaga pa or hahalaga pa sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil we are being persuaded by the Spirit indwelling in us. The Spirit help us to pursue Christ sa sanctification. The Spirit help us to fight sin and sufferings, perseverance. The Holy Spirit help us to engage in the means of grace and to practice our union with God and with the church. Ito rin ang ginawa ng banal na Espiritu kay Jesus Christ mismo nung siya ay nabuhay dito sa mundo. The Spirit ministered to Christ to pursue obedience to the will of God. The Spirit empowered Christ na mag-persevere sa temptation at sufferings. The Spirit keeps Christ in communion with God through prayer. Nawa kapatid, makita natin ang ministry ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi yan dapat hiwalay. Iniisip natin, kay Christ ako ngayon, banal na Espiritu, 2 years pa. Sige, transform na ako sa'yo. Hindi po ganun eh. Nawa kapatid, di lang tayo ine-empower at ine-enlighten sa katotohanan, pero the Spirit keeps us convicted and persuaded to live to the likeness of Christ. Number 2 challenge, do not be discouraged by the inconvenience of life. Since we are indwelt by the Spirit, we must perceive our difficulties as a transforming work of God. We must anticipate na may wisdom from the Spirit. We must anticipate na magiging sensitive na tayo when we are about to commit sin. Alam niyo mga kapatid, ang lahat ay providensya ng Diyos. At isa itong comfort sa atin na walang nakakalampas at nakakalusot sa kanyang mata sa bawat mga nangyayari sa ating buhay. Lahat alam niya, lahat nakikita niya, at para mas bigyan pa to ng diin. Lahat ay dahil sa kanyang pasya. Kaya nangyari yan sa buhay mo. So kung meron tayong problemang napagdaraanan ngayon, at kadalasan ito na ay out of reach sa ating kakayahan, at kadalasan pa sabay-sabay at patong-patong itong mga problema na ito, tandaan mo, nangyayari ito to remind us na dapat lang tayo ay dumepende sa Diyos. Wala tayong kakayahan na isolve yan. Tayo ay inire-remind na dapat magtiwala sa Kanya. As Christians, kung ano man ang pinagdaanan natin at pinagdaraanan natin, lahat yan ay may purpose. Ang purpose ng mga naranasan at nararanasan natin ngayon ay para sa kabutihan. Tignan natin ang character natin matapos mangyari yung situation na yun. Nag-grow ba tayo sa Panginoon? Nung tayo ay dumanas ng problema na yon, ng trouble na yon, nag-grow ba tayo sa Panginoon? O puro hatred? O puro bitterness ang namuo sa atin ngayon? Mas lalo ba tayo nagpatihulog na sa kasalanan nung dumaan tayo o dumaranas tayo sa pighati ngayon? Di na ba tayo lumalaban? Kung ganyan ang naging resulta sa atin, bitterness, galit, pagtatampo, pag-iisip ng masama sa kapatid, hindi yan ang intensyon ng Diyos. At never niya maging intensyon na magkasala ka at masira ka sa mga dinadaanan mong trials na pinagpasyahan niya. Hindi yan para mawala ang pag-ibig mo sa mga nanakit sa'yo. Hindi yan para maging bitter ka sa mga nang-away sa'yo. Hindi para magtanim ka ng galit sa mga taong nag-reject sa'yo at hindi tumupad sa usapan nyo. Hindi yan para magunaw ang mundo mo nung nawala ang mga bagay na gustong-gusto mo o tao sa'yo. At lalong hindi nangyari yang mga pangyayari na yan para ikaw ay mapalayo sa Diyos.
Ang intensyon ng Diyos sa atin, kaya tayo ay dumaranas sa mga gantong pagsubok, ay para tayo ay lumago sa pag-ibig sa mga taong mahirap mahalin, mas lalong tumibay sa paglaban sa kasalanan, mas lalong tumayo sa pananampalataya. Kaya ba talaga ito? Parang too good to be true, Pastor. Kaya po, kayang-kaya, dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. Enabled na tayong gawin ang hindi natin kayang gawin dati. Yung mga tinatakasan natin problema, kaya na natin ngayong labanan. Hindi ko sinasabing lahat victorious, pero yung pagdaan mo doon, kung ano ang lesson, realization mo, pagkapit mo ulit sa Diyos, yan ay victorious act ng Panginoon. Wala kang perseng victory. Pinagkamatayan na yan ni Kristo. Ang lahat na lang nararanasan mo ngayon, hindi judgment, kundi sanctifying work. Pero ang mga wala pa kay Kristo, yan ay judgment sa inyo. Pagpapakita na mas mahigit pa dyan, sabi pa nga, no, mas okay pang ikaw ay malunod sa dagat kaysa ikaw ay mapunta sa impyerno, mahiwalay sa kanyang presensya. Sa lowest point ng buhay natin, kung nandun tayo ngayon, ito ang opportunity natin para mas lalo tayong umasa sa Panginoon by His Spirit. Ito ang opportunity na dumedepende na tayo palagi sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang opportunity natin para maging aware tayo sa conviction ng Spirit sa atin. Pa-practice natin ang paghingi ng wisdom sa mga persuasion niya sa atin na huwag magkasala sa likod ng struggles. Ito yung opportunity para sumunod at mabago ang ating puso. Instead, the Spirit sa lahat ng ating mga pinagdaraanan ngayon, the Spirit persuades us to be gentle. The Spirit persuades us to have self-control, to be in peace, to have joy, to be loving, to be kind, to be patient. Sinasabi sa atin ng Spirit na we must count it all joy when we face hardships and troubles. Meaning may kagalakan pa rin tayo sa problema. Dahil we understand ang assurance and comfort natin na hindi matatagpuan pag na-resolve na natin yung problema na yon. Pero ang assurance at comfort natin ay matatagpuan kay Kristo lamang. Ito ang unique sa mga nakay Kristo. Sila lang ang makakaya ng gantong sitwasyon at the same time. Very illogical para sa atin dati ang magalak sa paghihirap. Very illogical yun. Pero by the indwelling of the Spirit, ine-enable tayo ng Diyos para magalak sa gitna ng pighati at pagsubok. At we can respond pa rin na God-glorifying ang ating ipapakita, ang iisipin, ang sasabihin. Dahil there is now no condemnation. Di lang ito sa future aspect, pero ito rin ay present aspect. Kasi naintindihan na natin na ang nararanasan nating problema ay hindi condemnation ng Diyos. Pero ito lamang ay ang sitwasyon na ginagamit ng Diyos para mag-mature tayo, mag-bear fruit na mabubuting gawa para sa kadakilaan ng Panginoon. Para sa ating conclusion, the liberation of the Spirit is the victory of every believer from the power of sin and death through the redemptive work of Christ on the cross. The Spirit of Christ provides the life God has prepared for the believers. Naalala nyo, meron siyang pinrepare sa atin, nalalakarang good works. Itong buhay na yon ang nagpo-provide na ang ating banal na Espiritu. Source ang Ama, mediator ang Diyos, ay si Kristo, at nang nag-a-apply ang banal na Espiritu. Kaya church, nawa makuha natin ang Romans 8. Maunawaan natin
na ang Romans 8 ay assurance at comfort na tayo ay nasa Spirit ng Panginoon. Nawa ay mapalitan ang ating isipan ngayon na ang articulated sa Christianity ay hindi sa dami ng bawal, pero sa dami ng assurance, sa dami ng blessings na dinistort ng marami, pero yun ang katotohanan talaga. Hindi tayo nagiging gumugusto sa Christianity dahil lagot tayo kung hindi tayo magiging Christian. Hindi ganon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo. Hindi tayo dapat nagiging Christian dahil lang sa takot o fear o baka mawala ang bisa ng kaligtasan natin. Ang makita natin sa turo na ito sa all throughout chapter 8, ang aim natin ay ma-enjoy natin ang lahat ng mga situations, even sa ating mga limitations. Na-enjoy natin ang pagsunod imbes na ang makita natin ay pagod tayo o overwhelmed sa maraming bawal. Pero makita natin na kung tayo man ay madadapa, magkakasala, magfe-fail sa maraming bagay, there is no condemnation because there is no condemnation in Christ. Hindi sinasabi sa atin na there is no condemnation basta gagawin nyo ang chapter 7, yung ginawa ni Paul. Hindi niya sinabi na ikaw ay not condemned basta gagawin mo lang sumunod kay Christ o ma-feel ka ng Spirit. Hindi. Makailang by no means ka man. Hindi yan ang assurance o comfort ng Kristiyano, pero si Kristo lamang. Alam ko medyo chunky ito, pero sinasabi sa atin ngayon, ganito kalawak ang grasya ng Diyos. Hindi tayo binibigyan ng lisensya para magkaroon ng pagkakasala. Pero ang pinapaliwanag niya sa atin, ganito kalaki, kalawak, kalalim ang grasya, nag-uumapaw ang grasya kay Kristo para sa atin. Ma-enjoy mo na ngayon, natin ngayon, ang pagpapakabanal. Tayo na ngayon ay motivated na ngayon na sumunod kay Kristo ng may buong puso. Enjoyment mo na ngayon ang pagtitiis at pagmamortify ng kasalanan. At fully, wholeheartedly, at sincerely, na masasabi mo by no means. Kasi, meron si Kristo na may greater power and love na nagbibigay ng assurance sa akin kaysa sa mga inaalok ng mundo at ng ating laman. Nawa ito ang maging nasa ating isip, church. Maiwasan natin ang threat ng disunity, maiwasan natin ang threat ng division, disengagement sa fellowship. At iyan ang wino-work sa atin ng banal na Espiritu. Para sa mga walang pananampalataya pa, kaibigan, kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo, ikaw pa rin ay hindi malaya. Ikaw pa rin ay alipin ng mundo, kapangyarihan ni Satanas, at sarili mong pagnanasa. Wala kang magagawa sa kondisyon mo para ikaw ay mahiwalay sa kondisyon na yan, sa kasalanan. Nawa ay bitawan mo yan. Bitawan mo ang maling akala mo na kaya mong maligtas ang sarili mo sa sarili mong sikap. Ipapahamak ka niyan, kapatid. Ino-offer sa iyo ng Panginoon ng kaligtasan the fact na narinig mo itong assurance ng grace niya. Kung gaano kayaman ang kanyang grasya at awa. Nawa paniwalaan mo. Manampalataya ka kay Kristo at sa ginawa niya sa krus na siya ay pinadala para ma-fulfill ang kautusan ng Diyos perfectly. At siya ay umako sa kasalanan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Na sa ikatlong araw ay siya ay nabuhay muli. At ngayon ay bumalik sa kanang trono ng Ama para kung sino man ang manampalataya at maniwala sa Kanya ay mawawala ang hatol ng kaparusahan, mapapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, at mapapasayo ang napag-usapan nating assurance ng Diyos na hindi ka na mapapahamak. Aangkinin mo na rin ang declaration na there is now no condemnation for those who is in Christ. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Hingin mo ang awa ng Diyos ngayon. Ngayon mo
gawin. Wag mo nang i-delay, wag mo nang ipagpabukas pa. Baka hindi na umabot. Kung ano yung pinaplano mo, tinatarget mong araw, baka huli na ang lahat. Baka dumating na si Kristo. Panalangin ko na maging kaisa ka namin, kaibigan, kay Kristo at mabuksan ka ng grasya niya sa kaligtasan. Nawa ilid ka rin niya kung ikaw ay nabuksan sa kaligtasan, mailid ka niya na maging kabilang sa isang local church. Kaya church, nararapat lang na papurihan ng ating Panginoon ang kanyang iglesia dahil nasa matibay ang ating pundasyon. Nasa matibay na pundasyon ang ating pananampalataya at ito ay si Kristo. Maraming salamat, Ama. Sa oras pong ito, nawa ay